Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po, Ginoong Hermosilla. So bago kayo tuluyang umupo ay mananalangin muna tayo. Maaari mo bang pangunahan at panalangin Ginoo? Salamat Ama, Anak, Diyos sa Diyos. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng anak mo, mabasa amin bayan mo. Sundin ang loob mo sa lupa para sa bigyan kami makain sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga kasalanan. Dahil patawad namin sa mga kasalanan sa amin. Patawarin kami ng Diyos sa Diyos. Makiagal kami sa lahat ng sinaan. Bago kayo tuluyang umupo ay pagpupulot muna ng mga basura na nakikita ninyo sa ilalim ng inyong upuan at pagkatapos ay sa ayaw ninyo ang inyong mga katuhan. Kung tapos na ay maaari na kayo umupo. So, bago ang lahat nun, nais muna ikilala ang aking sarili. Ako nga pala si Ginoong Margen Hermosilla at maaari mo rin akong tawagin Ginoong Margen. Nagkakaintindihan lamang ba? Oo. So, dito, mayroon bang umibang sa klase? Meron po. Maaari mo bang makasulat, binibini, at ipasa mo ito sa akin pagkatapos ng ating talakayan. So ngayon, ipapakilala ko muna ang ating alituntunin na dapat natin sundin sa paaralan ito. So mayroon tayong acronym na galing. Maaari mo mabasahin ng sabay-sabay. Dalangin ng guro, aktibong magkilahok sa klase, laging handa sa aralin, iwasan ang gulo, nagpapakita ng disiplina, gawin ang pinakamahusay. So dito na bilangin ang guro. Kapag ang guro ay nagsasalita sa harap, kayo ay nakikinig at huwag na huwag niyong pagkakawalan o babastusin ang guro nagsasalita sa harapan. Pangalawa ay aktibong magkilahok sa klase. Kapag tayo magpapagawa ang activity sa inyo, ay nangangailangan talaga na makilahok kayo. Pangatlo naman ay laging handa sa aralin. Pang-apat, iwasan ang gulo. Ayaw ko talaga sa mga nag-aaway. Pang-lima ay nagpapakita ng disiplina at pang-anim ay gawin ang pinakamahusay. So, bakit ko handa kayo sa ating paksang tatalakayin ngayong araw, ngunit bago tayo magsisimula, ay magkakaroon na tayo ng aktibidad. So, maaari mo masahin ng paluto. Pagpapagalin ang mga aral sa dalawang pangkat, bigyan ng mga words at asin sila ang mga gulong salita, at pagkatapos ay ipapasa ito sa whiteboard. Nagkakaroon lamang ba? Opo. Ang simula magbilang, isa, dalawa, isa, dalawa. So, ang unang pangkat ay dito at pangalawang pangkat naman ay doon.
So, unang pagkat, maaaring niyo bang ilahad kung ano ang salita inyong nabuo sa mga jumbled words. Tingin nyo. Vergonius. Hindi mo na kailangan pang bigyan ng hulugan. Sabihin mo lang kung anong salita ang inyong nabuo. Balbal ang buong namin ng salita. Balbal. Pagkatapos, Pangalawa ay lalagyan. bigyan naman natin ang palakpakan ng mga Vergonius. Ngayon naman, ay pipili ako na maglalakad sa pangalawang pangkat. At ang maglalakad ay si Bibining Pinot. Ang aming nabuong mga salita ay pambansa, pangalawa ay pampanitikan, pangatlo ay ang tuluyan. Bigyan naman natin ang palakpak si Bibining Pinot. Sa mahusay, tama ang lahat ng mga sagot. Kaya ngayong araw, mayroon na ba kayong mga ideya kung ano ang pagsatalakay natin sa araw na ito? Ginawang Vergonius, uri ng wika. Uri ng wika, maaari, bigyan naman natin ang palakpak si Ginawang Vergonius. Ano ba? Ang Binibining Dorano. Antas ng wika. Antas ng wika, mahusay, bigyan natin ang palakpak si Binibining Dorano. So ngayon, ang tatalakayin natin ay antas ng wika batay sa formalidad. So dito, nandito ang ating mga layunin na dapat ninyo makalimtan pagkatapos ng ating talakayan. Maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Maaari nyo mabas. So, maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Pagkatapos ng kalahating oras sa talakayan, Ang mga matagal ay inaasahan. nasusuri ang antas ng wika batay sa formalidad. Nasusulat ang mga pangungusap gamit ang antas ng wika na ipapakita ang pagbalang ng kakukuhan sa pagsasalita ng mga formal at informal na wika at ng pagpapahayag ng salubin gamit ang antas ng wika sa pamamagitan ng pagsusulat. So, ngayon naman, lumako na tayo sa talakayan. So, nauuri ang dalawang wika. Ang una ay ang formal at ang pangalawa ay ang informal o informal. So, una, maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Kabilang ito ang tinatawag nating wikang pambansa. Ito Ito ang ang wikang wikang ginagamit bilang pamantayan lalo-lalo na sa mga akademiko. Maraming salamat. So, ang formal nyo, kabilang dito ang tinatawag nating wikang pambansa. Ito ang wikang ginagamit bilang pamantayan lalo-lalo na sa akademiko. So, dito, ito ay mga formal na pananalita na kadalasan ginagamit o karaniwang ginagamit ng mga profesional katulad ng mga guro at mga pulis katulad ng ginagawa nila sa pagsusulat ng mga reports o hindi kaya sa pananaliksik. So, nandito ang uri ng mga formal na wika. Maaari ba basahin ng sabay-sabay? Pambansa. Ginagamit sa mga aklat, babasahin at pahayagan. Wikang ginagamit sa mga paaralan at pamahalaan. Halimbawa, aklat, ina, dalaga, bata, dalaga. So, ang wikang pambansa, ito ay ginagamit sa mga aklat, babasahin at pahayagan. Katulad na nababasa natin sa mga libro na nasa library. Ito rin ay ginagamit natin sa talakayan, pahayagan, katulad ng mga naririnig o nakikita natin sa balita, baka sa TV man o sa radyo. So, wikang ginagamit sa paaralan at pamahalaan. So, dito no, hindi tayo maaari gumamit ng mga wika informal sa loob ng paaralan at lalo-lalo na sa pamahalaan. Ito din ay ginagamit sa paggawa ng mga batas. Kaya ito ay tinatawag na formal. So, pangalawa naman ay ang Pampanitikan. Pinakamayamang uri ng wika kung saan madalas ay ginagamit ang salita sa ibang kahulugan. Gumagamit ng idioma, tayutay at iba pa. Ginagamit ito sa akdang pampanitikan tulad ng tula at iba pa. madali lang ang ibig sabihin ng wikang pampanitikan. Ang wikang pampanitikan, ito ay gumagamit ng mga malalalim na salita na may mga malalalim na kahulugan. Ito ay kadalasan ginagamit natin sa paggawa ng tula, pagganap sa mga dula, o maging ginagamit ito sa mga pelikula, lalo-lalo na kapag ang mga pelikula ay pangkasaysayan, katulad ng Pulang Araw. Doon ay may nakita ako o narinig na linya ni Rian Ramos. Ang sabi niya, sa susunod na tuksohin ang inyong mga libughang anak at aking mga supli ay hindi ako magdadalawang isip na tagapin ang inyong mga nguso. So, ang ibig sabihin ng supli
turing ay ang kanyang anak. So narito ang iba't ibang halimbawa ng pampanitikan. Basahin ninyo ng sabay-sabay. Mabulaklak ang dila, kaututang dila, balat sibuyas. So dito no, sa unang halimbawa, mabulaklak ang dila, so ibig sabihin lamang dito ay malakas mambola o hindi kaya ay palakuri. So pangalawa naman ay kaututang dila. So dito ay nananahulugan lamang ito ng kadalasan ng nakakausap o nakakapagkwentuhan. So pangatlo naman ay balat sibuyas. Nananahulugan ito iyakin. So kasunod naman ay informal o di formal na wika. Maaari mas basahin ng sabay-sabay. Ito naman ay mga salitang karaniwang ginagamit sa pakikipag-usap sa kaibigan o kaibigan. So dito no, ito ay hindi nangangailangan pa ng formal na paggamit ng mga salita o pagkausap mo lamang ng mga kaibigan. Lalo-lalo sa mga chat, maaari tayong gumamit ng mga salita, hindi buo hanggang ito ay nababasa ay okay na kung maaari na gamitin. So dito, mayroon tayong tinatawag na balbal, uslang. Basahin nyo ng sabay-sabay. Ito ay mga salitang hindi formal, ngunit nagagamit sa araw-araw na pananalita. Madalas din ito tinatawag na salitang kanto o salitang kalye. So ang salitang balbal nyo, ito ay ginagamit sa pakikipag-usap sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin, at karaniwang naririnig natin ito sa mga kalye o sa kanto. So ito ay hindi formal din. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng una, Pagbaliktad sa titik ng salita. pagbaliktad sa titik ng salita. Halimbawa, ang salitang tigas na nagiging astig o malupit na nagiging petmalu. Power na nagiging werpa. Pangalawa naman ay maaaring mabasahin ng sabay-sabay. Paggamit ng salitang Ingles, ngunit binibigyan ng bagong kahulugan. Paggamit ng salitang Ingles, ngunit binigyan ng bagong kahulugan. Katulad na lamang ng paggamit ng mga toxic na word na ginagamit bilang toxic na samahan, toxic na friendship, toxic na relasyon, o maaaring cute na ginagamit sa cute size. Pangatlo naman ay paggamit ng pangalan ng tao, ngunit binibigyan ng bagong kahulugan. So dito, ginagamit ang pangalan ng tao tulad na industry na binigyan ng kahulugan na demonyo, o hindi kaya paggamit ng pangalan ng bansa, tulad ng nangyari naman sa Miss Universe 2015 na kung saan si Binibining Colombia ay kinurunahan bilang bagong Miss Universe. Ngunit ang totoo ba ng bali ay si Binibining Pilipinas, na kung saan ang corona na pinatong kay Binibining Colombia ay ipinasa kay Binibining Pilipinas. At simula noon, ginamit na ang pangalan Colombia bilang o binibigyan na ito ng interpretasyon na napahiya. Ginagamit na ito bilang biro. Uy, na Colombia ka pala kanina. Ibig sabihin, napahiya ka pala kanina. Nandito ang mga halimbawa. Maaari nyo basahin ng sabay-sabay. Bagets, kabataan, bata, aircraft, nanay, airpat, tatay, lespo, pulis, yosi, sigarilyo, otol, kapatid, kapatulong ng puso. Sa wikang balbal, kasali natin dito ang lingwahe ng mga kababayan natin, ang miyembro ng LGBTQIA+, katulad ng char, charis, afam. So yun ay mga salitang balbal din. So, pangatlo ay ang kolokyan. Maaari nyo basahin ng sabay-sabay. Ito naman ang pagpapaiksi ng mga salita o grupo ng mga salita. So ito naman ang pagpapaikli ng mga salita o grupo ng mga salita. Madali lamang itong maintindihan. So ang halimbawa nito ay una, paano na naging paano, pare na naging pre, tara na naging tena, at nasaan na naging san. Mayroon na naging meron. Naintindihan lamang ba? Oo. So, sunod naman ay lalamiganin. Ang aling pagpasahin ng sabay-sabay. Ito ay mga salitang nabuo sa mga lalamiganin. Ito ay hindi mga salitang mula sa mga banyaga. So, ang mga salitang lalamiganin ito ay nagagamit lamang sa particular o tiyak na lalamigan. Hindi natin ito maaaring gamitin sa ibang lalamigan dahil hindi tayo nagkakagawaan ng iba't iba ang dialekto ng bawat lalamigan. Halimbawa, una, tanan. Mula sa salitang Bisaya, ang ibig sabihin ay lahat. Ambot, na ang ibig sabihin ay ewan. Pangatlo naman ay manang at manang na mula sa salitang Iloco na nangangahulugang kuya at ate.
Kapag sinabi kong adlaw, ano ba ang katumbas na salita nito sa Tagalog? Araw. Kapag sinabi ko ng tiguang, Matandaan na. magaling, unawaan niyo talaga ang paksang tinalakay natin, tinatalakay natin ngayong araw. So maraming salamat. Doon lamang. So, wala na bang mga katanungan? Wala na po. So, kung gano'n, ay ako ang magtatanong. Bakit mahalagang malaman natin ang iba't ibang antas ng wika? Binibining Dorano? Mahalaga natin ang malaman ang antas ng wika dahil kapag tayo ay nakikipag-usap sa mga tao na nakikita natin sa kapaligiran, kinalaman natin na kumbaga i-adjust yung pagsasalita sa salita natin. Kagaya na lamang magsasalita tayo sa mga pulis, tayo ay nagsasalita ng formal. Pero kapag tayo ay nagsasalita lamang sa ating kaibigan, pwede tayo gumamit ng mga salita, tayo lamang ang nagkakaintindihan. Magaling, bigyan natin ng pakpak, binibining Dorano. So, mayroon na akong huling tanong. So, sa pagsulat ng formal na sulatin sa paaralan, maaari ba tayong gumamit ng wikang balbal? Uulitin ko ang aking tanong. Sa pagsulat ng formal na sulatin sa paaralan, maaari ba tayong gumamit ng salitang balbal? Hindi, dahil hindi ko kaaya-aya, hindi dapat ginagamit sa pagsusulat ng formal na pangalan. Magaling, parang tanong natin si Binibining. So, tama no, ang salitang balbal ay hindi maaari gamitin sa pagsulat ng formal na sulatin sa paaralan. Ang maaari lamang natin gamitin ay ang wikang pambansa at wikang pampantikan. Depende kung ano ang hinihingi ng ating guro. So, ngayon ay magkakaroon manatili na kayo sa inyong mga kagrupo dahil magkakaroon ulit tayo ng activity. So, basahin niyo ang tulungan ng sabay-sabay. Sabi ng mabuti ang bawat pangusap sa iba, tungkulin kung anong antas ng wika ang nangangailangan na sila may salubungin. So dito, bibigyan ko kayo ng mga tab words at kailangan nyo ito, at dito nyo isusulat ang inyong mga sagot. Pag bilang ko ng 10, ay sabay-sabay ninyong itataas ang inyong mga tab words. So, unang pangungusap, basahin na sabay-sabay. Ang mga mag-aaral ay nagsasama-sama sa silid na Pag-aaralan, upang pag-usapan ang kanilang proyekto. Sige, sabay-sabay ninyong itaas ang inyong mga tab words. Pambansa, pakapagin nyo inyong sarili. Pangalawa naman ay ang basahin na sabay-sabay. Siya ay isang nagiging ng kapanahan dahil sa kanyang sakripisyo para sa pamilya. Ang sinalungguhitan ay ilang ang tahanan. Maaari na kayo magsimula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Pagtaas ng yung mga tab words. Pampanitikan. So, ang tama lamang ang sagot ay ang unang pagkat. Palagpakan natin ang unang pagkat. Palagpakan naman ay ang basahin niyo na sabay-sabay. Nang dumating si Carlo at sinabi, ang jowa ko ay nasa labas na. ang jowa ko ay nasa labas na. So, ang sinalungguhitang ang salita ay jowa. Sabo-sabo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
10. Pakitaas ng iyong mga tag words. Balban na magaling. Pang-apat naman ay ang balay sa Cebu ay kakatayo pa lamang. Ang salitang sinalangguhitan ay balay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7, 8, 9, at 10. Okay, pakitaas ng iyong mga tag words. Kalamiganin magaling. So, pakulit naman ay ang
So, pakita sa inyo mga tag words, kolokyal, magaling, kapag-tuloy ng sarili. So, pati itong nakakawaan niyo talaga ang ating paksano. Ngayon naman, iluwa na tayo sa pagtataya. So, isulat sa pakla ang tamang antas ng wika kung saan bilang ang sumusunod ng mga salita. Piliin sa mga sumusunod, pambansa, pampanitikan, lalo igaling, kolokyal at balbal. Isulat ito sa isang 1/2 prose prize. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto. Wala silang papel dito, maaari mo tayo kung dyan. Tapos na, yung maaari na itong pasa. Okay. So, ngayon naman, ay ang inyong takdang aralin. Masahin nyo na sabay-sabay. Humingi ka sa akin ng bayan mula sa mga iyong sa Pilipinas. Maaaring Tagalog, Bisaya, Ilocano at iba pa. Halimbawa, bahay kubo, pagmula ng ilaw, ating kubong singsing. Sa lubig na tatawa ang taas ng wika na makilala sa aking kanta. Sagutan ang mga susunod na tanong. Anong antas ng wika ang naninibago sa ulitin ito? Bakit mo ito nasabi? Paano nakatulong ang paggamit ng antas ng wika sa pagkakayang ng daming ng mensahe ng ulitin? So, pamantayan sa pagsusulat o pagsulat. Una, pagpili sa kanta, 8 puntos, pagkilala sa antas ng wika, 7 puntos, at kabuuan at presentasyon at kaayusan, 5 puntos, kabuuan, 12 puntos. So, nagkakatindihan naman ba? Opo. So, kung wala na kayong mga tanong, Wala na. alam niyo na ba kung saan isusulat? May ba? Isusulat ito sa isang long size bond paper. Nagkakaintindihan naman ba? Opo. Kung wala nang tanong, ay magtatapos ako, magbibigay ako ng isang kasabihan. Hindi na kasabihan,